Kakababa lang namin sa aming bus. Gagi, ang lamig naman dito. Nakakapanibago ng slide kasi mainit naman sa pinanggalingan ko, mga B. Kala ko carry bills ng ganitong get up at tinako nagdala ng scarf. It's a prank! Pero ang sarap sa pakiramdam, nakakaantok na lang lalo't pagod na mga mata ko galing biyahe. Nagsimula ang aming paglalakad dito sa Istanbul Metropolitan Municipality. Ilang hakbang lang ay nadating na namin itong mosque. Ang laki at ang lawak nito. Hindi pala ito kasama sa itinerary namin, pero dinala kami ng guide namin dito kasi isa din ito sa mga pinakamagagandang mosque dito sa Istanbul. Ito ang Süleymaniye Mosque o Süleymaniye Cami. Nagawa ng isa sa mga legendary na architect noong kapanahunan na si Mimar Sinan. Kinomisyon siya ni Sultan Süleyman the Magnificent. Si Sultan Süleyman ay ang pinakamatagal na nanungkulang sultan ng Ottoman Empire. Bilang respeto ay kailangan nating magtanggal ng footwear pagpasok. Kailangan ding magsuot ng pantakip sa buhok ang mga kababaihan. May mga pantakip naman na nilagay sa labas na pwede natin gamitin at hiramin, katulad nitong suot ko ngayon. And we are out! Mga alas 6 pasado na po ng gabi ngayon dito. And dito pa rin kami sa sentro ng Istanbul. Byzantium ang sinaunang pangalan ng Istanbul na binagot kinawang Constantinople in honor of Emperor Constantine. Wait lang at mukhang sinisipon na ako sa lamig dito, mga B. Sabi ng guide namin, ang pangalang Istanbul ay nagmula sa medieval Greek na phrase na Istanpoli na nangangahulugang into the city o papasok sa syudad. Kapag tinatanong daw mga tao noon kung saan sila pupunta, sasagutin nila Istanpoli or papasok kami sa Constantinople. Kalaunan ay naging Istanbul na din ang pangalan nito. O diba, may pa-fact check yarn. Kasalukuyan ay narating na namin ang Istanbul University. Ang laki ng universidad na to, mga B. Hindi pa namin nakakalahati ang lawak nito. Gilid pa lang ng school itong binabaybay namin. And this is the Beyazıt Meydani o Beyazıt Square, kung saan ang isa sa mga size ng square nito ay ang entrance ng Istanbul University. Naging sentro daw ng mga protestang politikal ang Beyazıt Square. Kasama na dito ang Bloody Sunday at Beyazıt Massacre. Dito din daw naganap yung The 20 Hanchakyan Gallows, kung saan may ibinitin na 20 aktivistang Armenian. I-search nyo na lang kung bakit at ikinuwento lang din naman sa amin yan ng guide namin. And this is the entrance of Istanbul University. Ang tanda na daw ng universidad na ito na itinayo pa noong 1453. Katapat lang ng universidad itong Beyazıt Cami o Beyazıt Mosque. Ito ang pangalawang imperial mosque na itinayo sa Istanbul. Ito ay pinatayo ng anak ni Mehmet the Conqueror na si Beyazıt II. Si Mehmet the Conqueror o Mehmet II ang nagsakop sa Constantinople at pinalawak pang Ottoman Empire papuntang Anatolia at Balkans. Ang pagsakop niya mismo ang nagtapos sa era ng Byzantine Empire. Kasalukuyang may pagdarasal na nagaganap sa loob ngayon kaya di na kami pumasok para hindi kami makaistorbo. Pagkatapos niyan ay pinuntahan namin ang Old Book Market. Iba't ibang klase mga bagay ang mga binibenta dito, mga B. Kaso, ilan sa mga tindahan dito ay hindi tumatanggap ng card, kaya tinatanggap nila cash na lira o kaya euro. Pagkalabas mo dito, hindi mo maisip ang lawak pa pala nito. Ang dami pa mga tindahan na pwede mong puntahan. Isa ito sa mga pinakamatagal ng markets na nagsimula pa noong 1400s. Sinusubukan ko ngayong magtingin-tingin dito na kung ano pang mga binibenta nila.
Kaso parang naliligaw na ata ako mga bi at di ko na makita yung mga kasama ko. Kaya bumalik na lang din ako sa dinaanan ko. Hindi din kasi kami pwedeng magtagal gawa na nakaschedule lang itong tour namin. Syempre may oras na dapat na kaming bumalik ng airport kasi mahuhuli ang ibang mga kasama namin sa mga scheduled flights din nila. Karugtong lang din nito ang Grand Bazaar na tinaguri ang pinakamalaking enclosed bazaar sa buong mundo. Maliban sa mga tindahan ay meron din itong mosque, police station, bangko, post office at mga cafes na nagmimistulang isang maliit na syudad na din. Sa haba neto ay nagkahiwa-hiwalay na kami. Sa dami ba naman makikita mo, may engganyo ka talagang mamili. Madami din kasing mga kanto at sulok-sulok dito. Ang daming mga alahas at nandito din yung sikat na mga Turkish delights. Sinusubukan ko na lang tagusin ang dulo nito mga B, hoping na andun ang guide namin kasi wala na nga akong makita mga kasama ko sa tour group namin. Natenga na ata sila sa dami ng mga pwede nilang bilhin dito. Pero no worries kasi binigyan din naman kami ng contact number ng guide namin. If ever man lang mahiwalay kami sa grupo. And now we are approaching the column of Constantine. Okay ka pa ba dyan, girl? Gonna ring. Ibinaba ko na buko dito mga big para pantakip man lang ng leeg ko kasi lumalamig na at maambo na dito. Singot na din ako dito. Sabi ng guide namin ay itong column na ito ang nag-iisa at natatanging naiwang palatandaan ng nagtatag at nagbuo ng syudad na ito na si Constantine. Naging pundasyon daw ito ng higanting estatwa mismo ni Constantine. Sinabi rin daw na nagmula pa ito mismo sa Athens at dinala niya dito bilang simbolo ng kapangyarihan niya. May powers at misteryoso daw ang column na ito kasi daw nilagyan ito ng talisman ni Constantine at meron din daw mga kayamanan na nakalibing at nakatago sa ilalim nito. Di lang nga natin alam kasi nga ipinagbabawal lahat ng mga ekspedisyon at mga attempts ng paghuhukay at pagsasaliksik sa ilalim nito. Okay, moving on sa next spot. Ito ang pinakasikat na mosque pag napunta ka sa Turkey, ang Hagia Sophia. Iba ang mosque na ito sa mga pinuntahan namin kasi dadaan ka pa ng security check pagkapasok mo dito. Kailangan mo ding magdala ng sariling pantakip ng buhok mo dito. Pero kung wala ka namang nadala ay may mabibili ka naman sa may gilid. May lagayan din ng mga footwear sa pagkapasok mo pa lang dito. Napakanamamangha ang istorya ng Hagia Sophia. Ito lang naman ang naging sentro ng Kristyanismo noong Roman times at naging pinaka-importanting Islam na mosque noong nasakop na ito ng Ottoman Empire. Ito din daw ang pinakaunang mosque kung saan unang nagdasal ang pamilya ni Sultan Mehmed nang nasakop na nila ang syudad na ito. At ayan na nga, ang lakas-lakas na nga ng ambon, B. Sana hindi tuloy-tuloy itong uulan. Talagang mababasa talaga ako nito. Nasa labas na po pala tayo ng Hagia Sophia at pupuntahan na natin ang katapat na mosque nito na isa sa mga pinakasikat din na tinatawag na Blue Mosque. Kasalukuyan natin nilalakad ngayon ang Sultanahmet Square at ang nakikita nyo napakamaliwanag na mosque ay ang Sultanahmet Cami o Sultanahmet Mosque na mas kilala sa tawag na Blue Mosque.
Struggle is real sa ulan. Pero di natatabunan nito ang ganda ng Blue Mosque. Tinawag itong Blue Mosque dahil sa ginamit ng mga asul na Iznik tiles na pandekorasyon sa loob. Sinadyang itinayo ang Blue Mosque sa tapat ng Hagia Sophia sa pag-uutos ni Sultan Ahmed I para ipakita ang imperial na kapangyarihan nila at lampasan ang ganda ng unang naitayo na Hagia Sophia. Kaso, oras na ng dasalan dito at higit na ipinagbabawal ang pagpasok ng mga hindi nananampalataya sa mga sagradong oras katulad ngayon. Up next on The Coffee Couple, samahan niyo kami kumain ng Turkish food at ang mga nangyari pabalik ng airport. Dito lang sa The Coffee Couple.